Ayan. At tayo mga kaparikoy ay panibagong video na ulit to. At kung kaninang umaga ay nag-video tayo at ngayon naman ay pabalik, pauwi. At ngayong araw na to ay may disgrasya na naman dito at napaka-traffic. Yan ang problema dito sa Canada. Kapag kay may sanhi ng aksidente, dahil sa bilis ng takbo nila ay talagang ta-traffic talaga at magkaka-collision talaga, multiple collision talaga ang mangyayari. Ayan. So hindi ko pa alam kung ilang oras ako dito at na-stuck tayo sa highway kung saan ay wala nang exitan. At ang exitan nito ay kung saan nandun din ang disgrasya. Yun ang problema. So dito kasi ay hindi ganun kadami na kagaya sa Pilipinas na pwede kang makapag-exit agad. So dito hindi. Layo pa, ilang milya pa na pwede kang mag-exit at bago ka mag-exit ay dapat na plano mo na mag-exit ka talaga. Kaya kung may disgrasya, ang tawag nito, kung yung may disgrasya doon sa patutunguhan mo na area kung saan ay dapat makapag-exit ka bago pa ang nangyari ay huli na. So ito na yun, ganito din ang nangyayari. Yan, buhol-buhol ang lahat. So hindi natin alam kung mga ilang minuto tayo dito dahil napaka-traffic talaga. Yun ang isa sa problema natin. So yun, makikita. Ayan. Okay, so ayan, makikita niyo yan. Yan ang tulay. Yan, nag-build up na. So doon tayo dapat makapag-exit. Ayan. So kaso wala na, hindi naman tayo pwede mag-exit dito. Ayan. So mag-exit sana ako dyan sa kabila. Ayan. Kaso yan, highway na yan ay talagang no choice na. Kumbaga dito ka na sa overpass So ang exitan ay nandun sa baba, kung saan dapat doon pa lang sa umpisa pa lang ay nakapag-exit na ako. Pero sino ba makapagsasabit, sino ba makakalam na dito sa area na to ay may aksidente? Ayan, nung nakarang araw naman, doon sa ano ko ngayon, sa vlog ko ay doon sa ano ko ngayon, video ko nito ay meron akong kinaption doon na kung saan ay na-aksidente yung isang SUV. Ito yung way na rin, ito yung way na to then the same din na way na nagkaroon ng problema. So matindi talaga ang build up dito. Talagang imbodo ang nangyayari. Ayan. Pero pag natapos ditong build up ng traffic na to ay dire-diretso na yan. Yan naman iba dito kaysa atin pag may disgrasya. Dito kasi pagka may disgrasya ay ang bilis nila ng responde. At clean up agad. Parang walang nangyayari. So kahit yung may mga basag na salamin, basag na ano, wala na yon. Karga na yan. Kakarga na nila yan. Tapos lahat ng mga na-injured doon sa loob ng sasakyan, wala na rin yun. Natangay na ng ambulansya yun. So ganun kabilis dito ang responde dito. Hindi kagaya sa atin na mamamatay mo na yung ano. Ayan. Okay. So ganito ka ano dito, ayan mapakita ko sa inyo. Ayan kita nyo. Yan, dyan tayo papunta, yung paikot na yan papunta doon. Kaya wala na talaga exitan. Kaya wala talaga. Kung dito ka naman pupunta, ayan, hindi ka na pwede mag-exit na dahil highway yan baka madidisgrasya ka lang dyan. Okay, yan. So, yeah, ganun ang nangyayari.
kaguluhan na to. Sander Gray Romero, ayan. Ayan. So ngayong araw na to ay busy na naman sa clean up natin sa receiving. At ang dami mga scrap metal na dapat itatapon. At yan ay kapirahan yan. At pagka nabinta daw namin yun ay barbecue na naman. Ayan. So ito kami mga sasakyan mga kapare kayo. Kasi sila pag naghahakot ng mga sasakyan dito. Ayan. Ayan. Kapipick up lang yan. Katabi lang namin yung anuhan ng mga sasakyan yan doon. Okay. Ayan. Tesla. Oh, mga Tesla pala ito. Okay. Yan, mahal pa ng Tesla ngayon dito. Pag lumabas yung BYD, buti pa sa Pilipinas may BYD, no? Mantala dito, ayaw pa nilang papasukin yung BYD. Oo. Yan, ayaw pa nila papasukin yung BYD talaga. Takot sila dahil baka babagsak ng mga maraming kumpanya. Dahil ang BYD ay kalahati ng presyo doon sa normal na electric vehicle. Halimbawa yan, nag-worth ng 85,000 ang normal na Tesla. Basic na trim nila. Then sa BYD ay mabibili mo lang ng 40,000. Oh, di ba? 80 din 40,000 kung hindi bibili na ng ganun. Di ba? So, yan, matindi na naman disgrasya nito talaga. Ano na naman kayo nangyari? Dadaanan naman natin to. Ang disgrasya na to. Tagal. Alam niyo mga kapare ko, pagka nag-traffic dito, kasi uwian kasi to. Itong oras na to na 4:00 ay uwian to. At labasan din ng mga malalaking truck. Kunwari, yung mga trailer, 10-wheeler, lahat. Mga container. Yan. Yan. Kita nyo yung mga cargo, ano na yon. So, yan nga yun. Tatagal talaga. Maniwala kayo. Okay. So, yan. Ubusin na lang natin ang oras natin dito para makapag-upload din tayo ulit ng panibago. Ayan. Pakita ko na naman ulit sa inyo kung gaano ka. Ayan o. Okay. So, alam nyo na. Ayan ang nangyayari ngayon. Ayan. Nandito pa lang tayo. Hindi pa natin natatanaw ang disgrasya kung saan banda. Ayan. Okay. Hopefully sana ay maiksi lang ang ano natin. Ang paghahantay natin. Okay. Sana maiksi lang yung paghahantay natin mga kapare ko. Dahil may kagaya nung nadisgrasya nung nadaanan ko. Buti na lang kadidisgrasya lang. At yung build up ng traffic ay hindi pa nag-start. Mag-i-start pa lang. Kumbaga nandun ako sa bungad nung nadisgrasyahan. So karating lang ng bombero, EMS, kakukuha lang nung nadisgrasya na injured. So kabi-build up lang ng traffic nung time na yun. Nasa unahan na ako. Hindi kagaya ng ganito na hindi natin alam kung saan banda ang may aksidente. Ang problema nito kung ganun kalayo yung naaksidentihan, yung kung saan ko nadaanan din. Ayun, tapos ganito kahaba ang traffic. Imaginin mo 'yon. Kung tatakbuhin ko to ng normal ay nasa 25 minutes. 25 minutes ay natanggong ka dito, di isang oras kalahati ka ngayon. Yan ang problema naman na ngayon. Diyan. Durog ang gas natin. Wala na naman tayong pambili ng gas.
Nako, hindi pa natin natatanaw talaga. Pero na-imagine ko yung SUV nung na-disgrasya nga. Ay talagang di ko alam kung ano. Palagay ko na-disgrasya dahil nag-hydroplaning. Yun yung mabilis ang takbo. Tapos ang lakas ng ulan. So nakaapak siya ng medyo malalim-lalim na tubig. Diyan biglang out of control. Yan ang tinatawag na hydroplaning, mga kaparikoy. Yan ang mostly na nangyayari sa disgrasya sa atin pag tuwing umuulan. Pero hindi nila masyadong alam yun. Marami sa ating mga kapwa, mga biyahero na hindi nila alam yun na ganun. May posibilidad na talagang, lalo na pag kotse o di kaya SUV lang. Hindi naman kagaya sa tin-wheeler kasi mabibigat yan. Okay lang yan. Mabibigat yan mga yan. Wala kang dapat ikakabahala ng mga yan. Pero kotse, pag once na napadaan ng medyo taas-taas na tubig, tapos mabilis ang takbo mo, parang speedboat yan. Parang speedboat yan na gumaganon lang siya. Ay nako, magbukas tayo ng bintana natin dahil medyo uminit na yung ating sasakyan. At mag-aircon tayo. Ayan, so ilang araw na to since Sunday. Ganito ang panahon mga kaparikoy. Hopefully sana maging okay ngayong weekend na to kasi nga plano pa naman kami lumabas sa weekend. Ayan, kasi yung anak ko ay hindi pa nakapag Jasper yun, hindi pa nakapag at iba-vlog natin yun, yung Jasper Skytram. Sasakay kami ng gondola at matatanaw natin o namin yung matatanaw nyo yung ilang thousand feet doon sa bundok at nasa Alp kami. Kumbaga makikita mo yung buong ng bayan ng kumbaga sa Jasper. Yan, nakilala ang Jasper sa mga falls at saka gondola at sa mga rockies nila. At diyan natatanaw yung mga lake ng mga malalaki na. Yan. At yun din yung Jasper, yung nasunog nung last year. Ay talaga namang ubos yan. At ngayon ay umano na naman ulit siya, bumabalik na ulit sila. Hopefully ay nakabalik na ang lahat. Ibig sabihin nakabalik na lahat, nakabalik na pati mga tao. Although ang mga tao nakabalik na syempre. Ang problema lang ay yung tanawin. Kagaya ng mga kahoy, mga green green grass na yan. Yung magandang valley na titingnan mo na kulay mga puro trees siya, puro mga kahoy talaga. Malaking mga kahoy. Ngayon, nasunog, di ba? So kalbo. So wala kang matatanaw na medyo maayos. So hopefully sana nakabalik na, nakabangon na sila. Pero base naman sa nakikita ko at nabasa ko dun sa kasi pinanood ko yung mga ibang nagba-vlogs ay medyo okay naman na. May mga part lang na kalbo talaga. Kumbaga walang mga kahoy. Hindi nakakausbong ang kahoy dahil dun sa sunog. Matindi yung sunog na yun dahil pati yung capital city nila o mismong bayan nila ay talagang lusaw. So yung mga historical nila area ay nangyari ay nadamay. Historical site at saka campsite. Mostly ang mga campsite ang last yung last year lang din nag-camping kami doon. Hindi pa naman hindi pala last year, last 2 years na pala yun. Kasi yung last year lang ay nagbakasyon kami. Hindi ko na pero palagay ko parang last year lang ata kami nag-camping noon at nasunog yun. Hindi pa naman kami na-experience. Wag naman sana yung ma-trap ka sa wildfire. At ang wildfire dito ay walang sinasabing panahon at oras at bigla na lang sisiklab yan. Yun ang problema kaya pinagbawal ang lahat ng mga panggatong. Ayan. At ayan, iba nga pala dito mga kaparikoy kapag kay camping kayo.
kailangan sumunod kayo kung ano yung i-implement nila na rules tungkol doon sa pagka-campfire. Minsan kasi binaban nila yung bonfire. Okay? Binaban nila yon. At kung hindi naman ay meron silang ibibigay na mensahe kung ano lang yung pwede mong gamiting panggatong, or kunwari ay ang panggatong na gamitin mo ay doon mismo sa site, or bibili ka talaga mismo doon sa mga magtitinda ng mga firewood. Ayan, dito iba mga kaparikoy, pag sinabing doon ka lang pwedeng bumili ng mga firewood, ay doon ka lang pwedeng bumili ng firewood. Kunwari sa mga 7-Eleven may mga binibintang firewood, yun, doon ka lang pwedeng mga bibili. Hindi ka pwedeng pumunta sa forest o pumunta doon sa kakahuyan at kukuha ka ng mga panggatong. O di kaya gagawa ka ng sarili mong panggatong. Hindi ganoon ka dito, dahil kundi iniiwasan nila kasi na kapag kay sumiklab or magkaroon ng sunog, maapulan nila agad ang apoy. The sense na alam na nila kung ano yung dapat nilang pangpatay sa apoy. Ayan. Ganon yun. Or ibaba nila na walang panggatong, walang mag-bonfire, kundi ang gamit lang ay propane. Yun, wala kayong magagawa. Propane lang talaga. Yan. Yan, so ganun dito. Ayan, so nandito na tayo sa sabi ko na traffic tayo mga kapari ko. Ayan, okay, ayan na yun. Ito yung paligid, okay, yun. Lagyan natin dito ulit yan. Green grass yan. Ayan. Okay, overpass. Ayan, overpass yan. Dati, yan, may mga gumugulong dyan, lumipad ang mga sakyan. Ayan. Green grass, diba? Ayan, so madadaanan na naman natin yan, ang disgrasya niyan. Antayin na lang natin. Ay, ayan ang mahirap, nakakantok. Lalo na sa ganitong At parang babagsak pa ang ulan mga kapare ko. Yan, makikita nyo, papakita ko. Ayan kita nyo. Napaka kulimlim. Ayan, hindi pa natin natatanaw kung alin dito at saan dito ang nadidisgrasya. Hindi pa natin alam kung talagang At karating lang natin sa trabaho. Naku po. Ay, karating na sa trabaho. Pauwi pa lang tayo. Nako, mahaba-habang ito. So, 20 minutes ang video natin. 19 minutes pa lang naman tayo nagkukwentuhan. Kaya huwag kayong wala. Yan, sasadyain natin ito ng gawing 30 minutes para sa ganun nating ipi-premiere ito at maipi-play natin sila. Yung mga ating mga kapariko, yung mga kamarikay natin dyan. Ayan. So, maraming salamat ulit sa ating mga tagapag-suporta at membro sa ating mga YouTuber dyan. Ayan, maraming salamat. At yun. Meron akong isang video doon na bumagsak ng hailstorm. Malakas. Short video lang yun. Dito ako ayan. Ito ako, turo ko sa inyo. Dito ako nagtatago, yung time na yun. Nagtago ako dito.
Hmm. Hmm. Tago ako rito, nag-hailstorm. Wala pa tayo doon sa pinagdisgrasyahan mga kapare ko. Dito, walang mga nakatira sa ilalim ng tulay. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, malinis yan. Yung mga ilalim ng tulay, malinis yan. Mga damo, lahat. Ayan, okay yan. Walang nakatira dyan na ano, kagaya sa atin na may nakatira sa ilalim ng tulay. May nagtayo ng barong-barong. Dito, hindi pwede yan. Okay? May mga homeless dito, marami din, pero kinukuha sila ng gobyerno dito. Kinukuha ng government yan. Hindi natin alam kung anong nangyari talaga. Paket na tayo. Tingnan natin ha. Yan, paket na tayo. Doon sa taas. Ayan, paket na tayo. Antay lang. Ayan, 22 minutes pa lang naman tayo nag-video mga kapre. Huwag kayo mainip. Tuloy-tuloy lang ang ating pasada at kwentuhan. Para hindi kayo maiinip. May mga malalaking tinwheeler pa na nandito sa likuran ko. May hinayupak na to. Kabuisit. Ayan, sobrang traffic dito sa itaas. Nagkabuhol-buhol na talaga mga kapare ko eh. Ayan. Ayan. Ayan o. Ginoo. Lalong magta-traffic yan dahil nagdadatingan lahat ng mga tinwheeler. Anak ng tukot talaga. Paakyat na tayo. Ito pa, medyo paahon to at doon na natin makikita kung ano nangyari doon sa unahan. Ang nangyari nito ngayon ay imbodo. Yan. Mula doon sa kabilang side, dito, at saka sa itaas. Ayan, makikita nyo yan. May mga sakyan. Highway din yan. So ngayon, nangyari, magiging imbodo yan dyan. Sabay-sabay yan dyan. So, ganyan na nangyayari ngayon. Yan. So, alam nyo na kung nangyayari, bakit ganon. Naging imbodo ngayon yan, tapos malalaki yung mga three-wheeler na yan. Kusa nilang, kusa sila nag-ipon-ipon sa dulo. Oh, so, paano na ngayon yan? Ganon. Tapos sabay bagsak ang ulan. Yari na. Pero malaking tulong yung ulan na yun. 3 araw, tuloy-tuloy yung ulan. Malaking tulong yun doon sa mga nasalanta ng wildfire. Kasi balita ko sa Saskatchewan ay may wildfire doon. Ayan. So, medyo paahon na tayo. Yeah, back and forth ang disgrasya. Kumbaga, nung kahapon ay may nabutan tayong disgrasya naman. Ngayon naman, pauwi tayo ngayon. Meron na naman.
Alam nyo, sa ganito, pagka tumagal ang build up ng traffic, ibig sabihin niya na ay talagang matindi ang traffic. Matindi ang disgrasya, medyo malaki-laki ang disgrasya niya. So, multiple collision yan. Hindi lang isang sasakyan ang nadali. So, ang nangyari niyan ay isang lane lang ang pinapagana nila. So, bali 4 na lane ito. 4 na lane, ha. Isa lang pinapagana nila. So, naging imbodo lahat. Talagang lahat doon magpapasukan. Tapos uwian pa. Ayan, so anong oras na? 26 minutes. Yan, 26 minutes na. Malapit na tayo matapos sa ating video ngayong araw na to. At araw ng Wednesday dito sa Canada at ganito ang nangyayari. Para sa kalaman sa lahat ay tuloy-tuloy ang mga aksidente ngayong araw na to. Ayan. Kung di man tayo pauwi, pabalik, meron. Kaya medyo mas maganda bumibiyahe pagka sa umaga. Kaya ako ay pumapasok ko na mas maaga, alas 5. 5:30 pa lang umalis na ako sa bahay. Kasi pag may aksidente man ay walang ka pa problema. Makakalusot ka kasi hindi pa masyadong matraffic nung mga oras na yun. Malapit na tayo kaparekoy, kung saan makikita nyo na kung ano nangyayari dun sa itaas. Ayan na. Ayan. Kitang-kita nyo na. Ayan. Pakita ko sa inyo mga kaparikoy. Build up. Ayan. Kita nyo sa taas. Ayan. Ayan sa kabilang side yan. Highway yan. Okay. Ibang dito. Exitan din tayo dito. Papunta dyan sa highway na yan. Tapos sa kabila naman. Ayan. Kabilang side naman. Papunta naman sa ginagalawan natin ngayon. Kaya nag-iimbudo yan. Kumbaga sa EDSA yan ay papunta tayo nga from NLEX din papunta sa EDSA. Ayan. Or sa NLEX. Papasok papuntang Balintawak. Ayan. Ayan, lahat sila nag-uunahan na. Dami. Ayan, so ibig sabihin yan, isang lane lang ang pinapagana nila. Ang taas, grabe, ang haba ng traffic.
Grabe. Ayan, so hindi na gumagalaw sa dulo mga kapare ko eh. Ayan. So abang-abangan natin. So ngayon pa lang, magpapasalamat na tayo sa inyo. Ayan, muli natin pasasalamatan ng ating mga ka-member. Ayan, so hanggang sa muli. Magpapaalam na tayo mga kapare ko eh. Kasi 30 minutes na. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada. Window full of rain, I got my bag on my knees. Ticket in my hand and your name in my sleeve.